Sa ibang balita, wala pa rin katiyakan kung kailan aalisin ng Taiwan ang freeze hiring sa mga Pilipinong manggagawa. At kahit na hindi pa rin ganap na naiibsan ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, pila-pila pa rin sa ilang recruitment agency ang maraming nais makarating doon para kumita. Nakatutok si Jam Sisante. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, marami pa ring mga Pilipino ang nagbabakasakaling makapagtrabaho sa Taiwan. Kabilang na si Marilu, isang factory worker na nais lumipat sa isang pabrika sa Taiwan. Sana po matanggap kami sa yung dito, yung sahod, bababa. Kumbaga, kapag nasa probinsya o provincial rate talaga yung pinakang minimum 325, yun po yung namin ngayon. Pero mukhang matatagalan pa ang pagbiyahe ni Marilu dahil sa freeze hiring sa Taiwan sa mga overseas Filipino workers. Maraming dinagdag na requirements para sa visa ang Taipei Economic and Cultural Office o TECO ilang araw matapos ang pamamaril ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman na nangingisda sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa isang recruitment agency, kabilang dyan ang pagpapa-authenticate sa Department of Foreign Affairs at TECO ng dokumento tulad ng NBI clearance at birth certificate na maaari raw tumagal ng 5 araw. Ang dami-dami and it takes a lot of time bago makakompleto ang isang aplikante. Tinutulungan na nga namin sila sa pamamagitan ng pag-assist sa kanila para ma-process ng madali. Required na rin ngayon ang Unified Multipurpose ID mula sa SSS na 2 linggo hanggang ilang buwan daw ang itatagal bago makuha. Kapag nakumpleto na ang bagong requirements ng Taiwan para sa mga OFW, kailangan daw mag-intay ng 14 working days para sa pagpoproseso ng visa. Hindi tulad dati na 3 hanggang 5 araw lang ang kailangang antayin. At dahil napakatagal ng pagproseso ng mga dokumento, posible daw mainip ang Taiwanese employers sa pag-aantay sa mga Pinoy. May ibang countries tayong competitors like Indonesia, Vietnam, Thailand. Yung employers, dahil alam mo naman may production period na kailangan punuan ng mga yan, hindi siyempre sila makakaantay. Ayon sa Malacanang, naghahanap na ang Department of Labor and Employment ng mga alternatibong bansa kung saan pwedeng mag-apply ang mga apektado ng paghihigpit ng Taiwan sa mga OFW. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.